Ang National Swine and Poultry Research and Development Center or NSPRDC ay located sa Barangay Lagalag, Chaong, Quezon. So ito ay isang center ng Bureau of Animal Industry na as the name implies ay nag-cater sa poultry and swine. So we do research and development projects para sa ikauunlad ng paghahayupan ng mga farmers. So, ang isa nga sa mga naging project ng NSPRDC together with Bureau of Agricultural Research ay yung Economics and Impact Evaluation of Quail Raising. So, dito sa project na to, ang pinaka-objective ay makadevelop na isang production system na makakatulong sa mga farmers. And yung isang livelihood na ang magpa-participate lahat ng members ng family. So, kasi nga quail, medyo maliit siya kahit mga bata or kahit yung ina, maaalagaan nila. And isa rin is para malaman ang economics ng quail raising, kung ito ba ay makakatulong, kung ito ba ay makakadagdag kita. Nung una, yung aming mga technician dumating dito, binigyan kami ng seminar. So nag-seminar muna po kami. Pagkatapos po noon, tumawag sila, sinabi nila na mag-prepare kayo ng yung kulungan kasi ay i-deliver na dyan yung, yung quail. Tapos dumating po ito noon ay May 28, 2009. Idinating po ito ay 300. Tapos may kasama po yun, nung idating po ito na 300 pieces, may kasama na po siyang yung pagkain, yung baga ay initial na feeds para sa kanya. Tsaka isa pa po ay lagi po kaming minomonitor. Pinupuntahan po kami dito ng mga taga-region. Pupunta sila rito. Tinitingnan nila kung tama ba yung aming yung procedure ng pag-aalaga o yung pagpapakain, ganon. Nag-start yung project August 2008. As of now, nakapagbigay na kami ng quail sa 11 cooperators, 4 mula sa Dolores, Quezon, 4 mula sa Calamba, Laguna, and 3 mula sa Tagkawayan, Quezon. Nung pong una, syempre, araw-araw pinapatuka namin. Ang patuka po namin kasi sa kanila everyday ay 7 kilos. 7 kilos po yun, 20 pesos, so 140 a day. And bago, ang dumarating pong itlog sa amin, ang nakukuha lang namin sa kanila ay 40 pieces lang. Tapos nung siguro mga 1 month na po, ang naibigay na po naming feeds ay mga 1.5 sako. Ayun, doon na po nag-umpisa na 100, 150. Tapos dumating nga po kami doon sa 275 eggs ang ibinibigay niya sa amin a day. Yung kita ng farmer, it will also depend kung gaano sila mag-market. And isa yun sa mga gustong malaman ng project kasi hindi namin sila binigyan kung paano nyo ba dapat i-market. Paano ba yan? May alaga nga kami, ang dami ngang umitlog. Saan ko naman dadalhin to? Yung isang kasamahan ko, sabi niya, ay, yung ate ko, nagtitinda siya ng kwek-kwek. Ay, sa San Pablo pa siya bumibili. So, bigyan kita ng cellphone number, mag-text kayo. Sabi gano'n, sabi ko, siya, sige. Tapos nung pagdating ko, nung gabi, text nga siya. Sabi niya, kung ilan yung itlog mo, yun ang dalhin mo dito. Ayun, tapos nagdire-diretso na yung aming contact. Kalimitan, ibinebenta nila ang kanilang mga napuproduce sa kanilang mga kapitbahay, sa malapit na paaralan, kalimitan ay sa mga elementary school. And ang isang maganda kasi sa quail ay masustansya siya talaga. So kumpara mo sa itlog ng manok, yung isang itlog ng quail ay makakapuno sa sustansya ng na kailangan ng bata. So talagang nire-recommend namin siya na ibenta sa mga elementary schools. At ang mga bata naman ay natutuwa talaga na bumili ng mga itlog ng pugo. Although nung dumating yung time pagka nagbabakasyon, dinadala naman nila ito sa palengke at nabibili rin naman. So yung mga nabigyan namin sa Dolores, Quezon, na isa sa pinakamalapit na municipality na kasama sa project, nagre-range yung mga laying percentage ng quail nila ng mga 75 to 83. Nag-report sila sa isang packet, nakakaneto sila ng around 130 to 150 additional income per day. Ang mga natanggap ko sa proyektong ito, unang-una yung kaalaman sa pag-aalaga ng quail.
Tapos, yung income na natatanggap namin, nagagamit namin sa pambaon ng anak ko, o kaya kung minsan, ang tuition ng anak ko. Para sa akin ay malaking tulong para sa amin yung ibinigay na itong project sa amin. Nakakatulong sa aming paghahanap buhay. Kahit nga yung mga kasamahan ko sa CCD ay nagtatanong sa akin, paano mag-alaga ng ganyan? Gusto ko rin. Sabi nilang ganon. Ang magiging procedure nung pagbabalik, tawag namin is balikbayad ng farmer, dun sa 300 quails, prinesyohan namin yung bawat pugo ng 20 pesos. Ito yung babayadan nila pabalik dito sa center para kung matapos man yung project o yung pondo na binigay ng bar, meron kami uling pwedeng mabigay na mga pugo sa iba naman. At yung proseso ay uulitin lamang, magbabalik din sila ng balikbayad para doon sa quail para mas marami ang makinabang. Kami dito sa National Swine and Poultry Research and Development Center ay nais magpasalamat sa Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research dahil sa pagbibigay nila ng pondo para maisakatuparan ang proyektong ito. At nagpapasalamat din kami sa mga municipal local government unit ng Dolores, Tagkawayan at ng Calamba sa pagtulong nila sa amin na maayos ang proyektong ito. Masasabi ko lang po, doon sa mga nagnanais din na sumubok, mag-alaga ng ganito ay maganda naman po talagang hanap buhay. Kasi nga po, sabi ko, hindi mo na kinakailangan lumayo pa para kumita ka. Nandyan lang siya sa likod ng bahay. Kahit nandito ka rin lang sa bahay mo, kahit naghahalaman kami ng yan, talong, okay lang na kasi nga ay hindi sila delikadong alagaan. Ito ay hindi masyadong matakaw sa tubig. Nakakatulong talaga sa kanilang pangkabuhayan. Sabi nga ay pwedeng isama sa kumikitang kabuhayan. Ang pag-aalaga ng pugo ay napakasimple lamang talaga. So, yung 300 heads na quail, bakit namin pinili yon? Kasi una, ang 300 heads ay hindi mabigat sa bulsang alagaan ng isang pamilya. At the same time, yung mapuproduce na itlog ay hindi rin mahihirapan ang cooperator na i-market. So, sa pagdala ng quail doon sa mga farmers, unang-una, dapat meron na silang housing. Yung dimension niya per 100 quail, hindi bababa sa 1 meter squared. Actually, ang preferred namin is parihaba ang sukat para mas madali for egg collection. And dapat hindi siya tataas ng 1 foot kasi ang quail ay lumilipad. Kapag ang quail, mas mataas yung cage nila, ang tendency nila ay lumipad ng lumipad, yung energy nila ay nauubos doon. So, dapat medyo confined sila talaga, hindi sila makakalipad, kaya dapat hindi tataas sa 1 foot. Pagdating ng quail, dapat ito ay stress-free. Ibig sabihin, dapat ito ay may pagkain, may tubig na malinis, and everyday dapat bibigyan siya sa tamang oras. Hindi dapat pa iba-iba kasi pag nag-iba, at nagutom ang quail, maaari itong maging cause ng stress at maraming ikabagsak ng dami ng itlog. Ang pagkain na ibinibigay dito ay meron ng mga commercially available na quail layer mash. Kung sakali hindi kayo makakuha ng ganon, pwede kayong bumili ng chick starter mash. Kaya lang, base na din sa mga naging experience namin dito sa proyekto, kapag hindi quail layer mash, mas bumibilis ang buwan ng pag-itlog. Kumbaga sa halip na isang taon ang pangingitlog niya, kalimitan mga 6 na buwan lamang. So, nire-recommend talaga namin na quail layer mash. Isang daan na pugo ay tinatantsyang makakakain ng 2 kilong pakain sa isang araw. So, yung 300, ito ay makakakain ng 6 na kilo. So, sa merkado, maaaring mag-range from 20 to 25 ang presyo kada kilo. So, maaari kang gumastos lamang ng mga 6 kilos times 25. So, maaari kang gumastos ng 150 lang. 300 heads of quail. Ang quail, gusto niya kung tahimik,
kung maingay, maingay. So, kung maingay ang lugar, dapat ay medyo manatiling ganon yung lugar. Pero, kung halimbawa, kagaya nung isang nag-alaga ng pugo na malapit sa paaralan, nung panahon na nag-summer, bumaba yung bilang ng itlog. So, ang suggestion namin for that is magbigay siya ng ingay, pwedeng sa radyo o kung sanay naman ang mga pugo na tahimik, dapat ay hindi magkakaroon ng ingay sa malapit. Kasi pag nagkaroon ng stress, biglang bumabagsak ang production ng itlog. Ang isang mga naging problema nung project, meron kami isang cooperator na ang naging problema niya ay daga. Kinakain ng daga ang mga itlog at saka ang pugo mismo. So, syempre, ang pinaka-intervention dito is kinakailangan mapatay yung daga. So, para maiwasan yung daga, so, aside from bigyan sila ng pain sa daga, yung kulungan ng pugo hindi mapapasok ng daga. So, yung mga butas na sa tingin nyo ay magkakasya ang daga, dapat ito ay matakpan.